Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:04 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Fronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Fronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Fronti. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang PROMD ngayong araw ng Miyerkules, April 1, 2026. Sa ating headlines, Balitang PROMD! 5 milyong biyahero kada araw inaasahan ng DOTR ngayong Holy Week. Balitang PROMD! Pasok sa gobyerno ngayong araw, half day at work from home na lamang ayon sa Malacanang. Balitang PROMD! Pilipinas nakikipag-ugnayan na sa Iran
upang makadaan ng ligtas sa mga barkong may dalang langis para sa Pilipinas. Balitang Promdi. Inflation sa buwan ng Marso itinayang papalo sa 3.9%, pinakamabilis sa nakalipas na 2 taon. Balitang Promdi. Self-assessment ng mga Pilipino sa kalagayan ng kanilang buhay naitala sa pinakamababang antas ayon sa SWS. Balitang Promdi. Armadong grupo pinagbabaril ang isang speedboat sa Sulu. 3 patay. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habzon para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Higit 5 milyong pasahero kada araw ang inaasahan na babiyahe ngayong Semana Santa. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, posibleng tumaas ang bilang ng mga biyahero dahil sa tradisyong umuwi ng probinsya tuwing Holy Week at ang posibilidad na mag-commute na lamang sa halip na magdala ng sasakyan ng ibang mga bakasyonista. Sa kabila naman ng kaunting bus units dahil sa mataas na presyo ng krudo, tiniyak ng DOTR na sapat pa rin ang biyahe para sa mga pasahero. Gayunman, nagbabala pa rin ang ahensya sa posibleng mahabang pila at limitadong slot sa mga pantalan. Payo ng DOTR sa publiko, mag-book ng tiket ng mas maaga upang maiwasan ang aberya. Nag-deploy na rin ang karagdagang barko sa Marinduque, Batangas at Calapan para tumulong sa mga posibleng ma-stranded na pasahero. Balitang Promdi. Nakataas na ang full alert status sa buong Philippine National Police ngayong Semana Santa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., epektibo simula kahapon, Martes Santo hanggang sa araw ng Lunes, April 6, ang full alert status. Mula naman sa anunsyo na magpapakalat po ng 40,000 tauhan ang PNP, dinamihan pa ito ng higit sa 78,000. Bukod pa ito sa higit 37,000 force multiplier at higit 12,000 mula sa iba pang law enforcement agency. Binigyan din ni Nartates na kailangan ng paigtingin ang presensya ng mga otoridad sa kalye at iba pang pampublikong lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan. Balitang Promdi. Nakakalat na rin ang 17,000 tauhan ng Philippine Coast Guard para umalalay at magbigay ng seguridad sa mga pantalan dahil sa inaasahang dagsa ng pasahero ngayong Holy Week. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, inatasan niya ang PCG na i-preposition ang mga barko sa mga pantalan na dagsa ng mga pasahero. Layunin nito na matiyak na mabibigyan ng libreng sakay ang mga hindi makababiyahing pasahero sakaling magkulang ang mga naglalayag na barko at iba pang sasakyang pandagat. Karaniwan na niyang may stranded na mga pasahero sa ganitong panahon, partikular na sa Marinduque, Batangas at Calapan, Oriental, Mindoro. Inanunsyo naman ni Lopez ang tigil operasyon ng LRT-1, LRT-2 at MRT-3 sa Huwebes Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay para sa taunang maintenance ng railway system. Gayunman, nananatili pa rin anya na operational ang EDSA Busway 24/7 at iba pang mode of transportation tulad ng mga jeepney at TNVS. Umabot naman sa 1,200 at 77 special permit ang inisyu ng LTFRB sa mga operator ng bus na babiyahe sa mga lalawigan sa buong panahon ng Semana Santa. Balitang Promdi. Samantala, dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Cordillera. Standby, Romy. Higit na 1,000 polis at volunteer pakakalat daw po sa Baguio para sa summer vacation 2026.
Ibalita mo yan na RH41 Romy Gonzales. Pakalat ang Baguio City Police Office ng higit 1,000 police personnel at volunteers para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga residente at turista sa selebrasyon ng 2026 summer vacation sa Baguio simula ngayong araw, Abril 1 hanggang Mayo 31 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Baguio City Police Office City Director Police Colonel Roel Tagal, abot sa 300 police personnel ang i-deploy sa Central Business District. Bukod pa sa mga volunteers at law enforcers na abot sa 727 na ididestino naman sa iba't ibang police station sa lungsod. Tiniyak niya sa publiko na nakahanda ang mga puwersa ng pulis at volunteers na magbigay ng kaukulang tulong sa mga residente at bisita na lalahok sa mga aktibidad na nakalinya sa pagdiriwang ng Sumbak 2026 sa kabila ng patinding dagok na dulot ng paglobo ng presyo ng langis na sanhi ng nagaganap na sigalot sa gitnang silangan sa pagitan ng bansang Estados Unidos, Israel at Iran. Anya nakalatag na ang deployment ng mga police personnel, public safety at contingency plan sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga bisitang umaakyat sa lungsod dahil sa tuloy-tuloy na pagsirit ng presyo ng langis na tumindi sa nakalipas na 3 linggo. Ito sa RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Alas 3:13 na po ng umaga. Patuloy na dinadagsa ng milyon-milyong pasahero ang mga paliparan, pantalan at bus terminal ngayong Semana Santa. Dumami na rin ang bilang ng pasahero sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Habang ayon naman kay New Naiya Infra Corporation, inaasahan na papalo po ng 1.35 million ang mga biyaherong dadaan sa paliparan mula March 28 hanggang April 5. Mas mataas kumpara sa 1.32 million na naitala sa kaparehong period noong 2025 sa kabila po ng epekto ng digmaan sa gitnang silangan. Aabot naman sa 150,000 ang average daily passengers sa NAIA ngayong Semana Santa. Mas mataas kumpara sa 147,000 noong isang taon. Una nang inanunsyo ng Civil Aeronautics Board na mula sa Level 4, itinaas po ang fuel surcharge sa Level 8 mula April 1 hanggang April 15. Balitang Promdi. Mahigpit naman na binabantayan ng Philippine National Police ang mga public utility vehicle o PUV operators na illegal na nagtataas ng pasahe sa gitna ng nagtaas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Nagbabala si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga operator na huwag samantalahin ang sitwasyon habang pinalalakas ng pulisya ang koordinasyon nito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nag-deploy na rin ang PNP ng mga tauhan sa mga terminal at transport hubs upang bantayan ang mga pamasahe at palakasin ang hotline at agarang tumugon sa mga reklamo ng publiko. Nauna nang sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naaprobahang fare increase sa LTFRB sa kabila po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Hinimok naman ng PNP ang publiko na i-report ang mga bus at PUV na naniningil ng labag sa batas na dagdag na pasahe upang mapanagot ang mga salarin o mga lumalabag. Balitang Promdi. Pero sa kabila po niyan, inaprobahan na po ng Maritime Industry Authority o Marina ang 30% na dagdag pasahe at cargo rates sa mga domestic shipping lines. Pero hindi saklaw sa ipapataw na 30% na dagdag singil ang mga agricultural products at iba pang basic o critical commodities. Sa halip, mayroon lamang sila na hanggang 20% na adjustment sa singil para sa naturang mga produkto. Batay din sa patakaran ng Marina, anumang dagdag singil na ipapataw ng shipping lines ay kailangan munang ipagbigay alam sa kanila at sa publiko.
nang hindi bababa sa 3 araw bago ito ipatupad. Nagbabala po ang Marina na papatawan ng multa at parusa ang mga lalabag o maniningil ng lagpas sa itinakdang rate adjustment. So nangangahulugan po na tuloy na ang pagtaas ng singil sa mga shipping lines, barko at saka sa mga cargo vessel na maghahatid po ng mga produkto maliban na lamang sa agricultural products. Sa bagay yung agricultural products po may dagdag din. Pero 20% lamang habang 30% pagdating po sa dagdag pasahe sa barko at sa mga cargo. Balitang Prompty. Alas 3:17 na po ng umaga, puntahan muna natin ang Pangasinan. Standby Freddy, 36 anyos na meat butcher. Arestado sa buy-bust operation ng PNP sa Bugalyon, Pangasinan. Ibalita mo yan RH38 Freddy Fajardo. Himas Reyes ngayon sa Bugalyon Police Station ng isang 36 anyos na meat butcher, binata at residente ng Barangay San Francisco ng nabanggit na bayan matapos itong magbenta ng 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2.14 grams at may street drug price na 14,552 pesos. Kapalit ng mark money kaya agad siyang inaresto. Sa ulat ni Bugalyon OIC Chief of Police Major Rodolfo Labiano Jr., alas 6:30 ng gabi nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit matapos makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1. Gamit ang mark money, isang nagkunyaring buyer at binenta ng suspect ng nasabing illegal na droga. Nabawi sa akusado ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 Taguulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipit. Alas 3:19 na po ng umaga. Hinimok naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng mga driver at motorista na pairali ng disiplina at iwasan ng road rage sa kanilang pagbiyahe ngayong Semana Santa. Sa isang pahayag, binigyan din ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II na ang mas mabuti umiwas po sa gulo upang hindi na madagdagan pa ang gastusin gaya ng pangpiyansa kung sakaling masangkot sa road-related incident. Una rito ay inatasan po ang lahat ng regional directors ng LTFRB na paigtingin pang pag-iinspeksyon sa mga terminal ng PUV at sa lahat po ng mga lansangan. Kabuuang 1,297 passenger buses nationwide ang nabigyan po ng special permits upang matugunan ang dagsa ng mga biyahero ngayong long weekend. Balitang Prompty. Sa mga maraming nakalagay sa kalsada, inanunsyo na po ng DOTR, DPWH at DILG ang pagsasagawa ng malawakang clearing operation sa buong Pilipinas bilang bahagi ng Zero Obstruction Project ngayong Semana Santa. Sa isang pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni DOTR Secretary Banoy Lopez, sisimula ng proyekto ngayong araw ng Miyerkules Santo. Yan ay upang matiyak ang mabilis at maayos na daloy ng trapiko para sa mga motorista ngayong long weekend. Ayon po sa kalihim, direktang utos ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang masiguro na hindi lamang sa mga expressway nakatutok ang atensyon ng pamahalaan, kundi maging sa mga pambansang lansangan o national road. Binigyan din naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na layo na din na ito na tulungan ng mga biyahero na makatipid sa gasolina sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. Bilang bahagi ng nasabing proyekto, ipinag-utos na rin ng DPWH ang pansamantalang pagpapatigil sa lahat ng mga non-priority road construction sa buong bansa.
Balitang Drumbeat. So asahan, may mga clearing operations pa rin pong isasagawa ngayong araw na ito. How about yung mga maliliit na kalsada na hindi naman bahagi ng national road? Sana din ho ay mabigyan ng pansin. Kasi yung iba po nating mga kababayan na para makatipid, nag-shortcut po sila doon sa mga lugar o doon sa mga maliliit na lansangan o kalsada na pwede nilang daanan para sa mas mabilis na pag-uwi. Yung atin pong mga kababayan makakatipid po dyan pagdating sa gasolina o diesel. Kaya lang ho, minsan nagkakanda traffic din ho dyan. So sa halip na makatipid, dagdag pa ho doon sa kanilang krudo, lalo na kapag humaba ang daloy ng trapiko. Bakit kanyo? Bukod ho doon sa mga barangay na meron pong kubol, may pakubol, may tent sa tapat ng kanilang opisina na dapat ho ay wala. Sila po ang dapat na nangunguna po sa clearing operation Sila po minsan ang nangunguna pa sa paglalagay po ng obstruction sa kalsada. Yung iba naman totoo yan lalo na ngayong bakasyon yung mga basketball court nasa lansangan din minsan half court, minsan naman yung mismong liga doon pa isinasagawa sa kalagitnaan ng kalsada. Yan ho ay para sa tao. Sabi ko nga ho nung nakalipas na araw. Pasensya na ho na maikukumpara ko na naman ang Pilipinas. Sa ibang bansa, ang sarap hong maglakad. Totoo lang. Ang sarap-sarap hong maglakad kahit mainit. Sinatsaga ng mga namamasyal. Bakit kanyo? Dito din naman sa Pilipinas, ang lalapit Pwedeng lakarin. Minsan malamig naman ang panahon o kaya sa hapon. Wala ka nang madaanan minsan Ultimo sidewalk, okupado. Balitang Drumbeat. Alas 3:23 ng umaga, puntahan muna natin ang Central Luzon standby Danny Kumilang. Sa oras na 3:23, puntahan natin ang Central Luzon, 14 anyos na binatilyo. Nalunod daw po ng maligo sa ilog sa Hermosa, Bataan. Ibalita mo yan na Reach 37, Danny Kumilang. Dead on arrival sa Antonio Roman Memorial Hospital ang isang 14 anyos na batang lalaki. Matapos malunod ito ng maligo sa ilog, nagpader Sitio Ligwa, Barangay Sumalo, Hermosa, Bataan, alas 10:30 kahapon ng umaga. Ang biktima ay edad 14 anyos na residente ng Barangay Imelda, Samal, Bataan. Batay sa paunang investigasyon at testimonya ng mga saksi, bago ang insidente ay nagtungo ang biktima kasama ang dalawa nitong kaibigan sa ilog upang maligo. Habang naliligo, pinaniniwalaang napunta ang biktima sa mas malalim na bahagi ng ilog at nahirapan lumangoy na nagresulta sa kanyang pagkalunod. Tinangka ng mga kasama ng biktima na siya ay sagipin, ngunit hindi nagtagumpay. Humingi sila ng tulong sa mga opisyal ng barangay na agad namang nakipag-ugnayan sa Hermosa Medics para sa agarang responde. Naiaho ng mga responding tauhan mula sa Hermosa Medics ang biktima at agad itong dinala sa Antonio Roman Memorial Hospital sa Orani, Bataan. Subalit idiniklara itong dead on arrival ng attending physician. Nagpasya ang ama ng biktima na hindi na sumailalim sa autopsy ang bangkay at tiniyak na walang naganap na foul play. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang, at standby lang kay Rex Cantong mula sa Negros Island Region. Sa oras natin na alas 3:25. Balitang Drumbeat. Naghihintay pa ang Department of Transportation o DOTR ng Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management upang maipatupad ang Service Contracting Program para sa mga PUV. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may nakalaan na 1 bilyong piso para sa mga nasabing programa na inaasahang mailalabas bago mag-April 15. Layon nito na makatulong sa mga driver na apektado rin ng pagtaas ng presyo ng langis. 2 opsyon ang pinag-aaralan ng ahensya para sa programa, kabilang po ang net cost contracting kung saan ay binabayaran o babayaran po ang operator
base po sa biyahe habang naniningil pa rin po sila ng pasahe sa mga pasahero. Ang pangalawang option po, gross cost contracting, kung saan ay mas mataas na bayad po ang ibibigay ng gobyerno pero libre na ang sakay ng mga commuter, kagaya ho nung ginagawa dyan sa Maynila, sa lungsod ng Maynila ni Yorme Isko. Gayunman, aminado po ang DOTR na maaaring hindi sapat ang 1 bilyong piso dahil maaari lamang itong tumagal ng humigit kumulang 5 araw kung sasaklawin ang lahat ng ruta sa ating bansa. Target po ng ahensya na matapos ang mga detalye sa programa pagkatapos ng Holy Week. Half day at work from home na lamang ang pasok sa gobyerno. Simula po ngayong araw, April 1, araw po ng Miyerkules Santo. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipatutupad po ang work from home arrangement mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga kawani ng gobyerno maliban po sa mga frontliner at kinakailangang magbigay ng agarang serbisyo. Layunin ng umano ng hakbang na ito na magbigay ng sapat na oras sa mga kawani ng gobyerno na makabiyahe po at makauwi pa sa kanilang mga probinsya ng mas maaga para sa paggunita ng Huwebes at Biyernes Santo. Samantala, suspendido na ang trabaho pagsapit ho ng alas 12:01 ng tanghali hanggang sa alas 5 ng hapon. Habang sa Huwebes Santo at Biyernes Santo, automatic, wala na hong pasok. Yan po ay kabilang po sa ating holiday. Pati na ho yung Sabado de Gloria, wala na rin hong pasok yan. Magbabalik o magre-resume ho ang operasyon ng mga tanggapan ng gobyerno sa Lunes na ho ng susunod na linggo. Balitang Prompty. Kinumpirma naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na uuwi siya sa kanilang hometown sa Ilocos Norte upang palipasin ang Semana Santa. Gayunman, nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi magbabakasyon ng Pangulo at sa halip ay patuloy na magmumonitor sa sitwasyon sa bansa lalo na sa mga lansangan para po sa biyahe ng mga Pinoy na uuwi sa kanilang mga lalawigan. Sa kanyang naging paunang mensahe, binigyan din naman ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan lalo na ngayong Semana Santa. Ipinahayag din ng Pangulo ang kanyang pakikiisa sa mga Pilipino na kumukuha ng oras upang mag-alay ng panalangin at alalahanin po ang pagpapakasakit ni Hesukristo. Umapila siya sa publiko na gawing inspirasyon ang halimbawa ng kababaang loob at pag-asa na ipinakita po ng Panginoon upang mas lalo pang pagtibayin ang pagmamahal at paglilingkod sa lipunan. Balitang Prompty. Sa iba pa nating mga balita, puntahan natin ang Negros Island Region. 2 sugatan matapos na pagtatagain. Suspect, sugatan matapos na mabaril din ng pulis sa lungsod ng Himamaylan. Balita mo yan, RH46 Rex Cantong. Sugatan ng 2 mga lalaki matapos pagtatagain ng isang lalaki. Suspect sugatan din matapos na baril ng mga rumesponding kapulisan sa Barangay 2 Poblacion, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ang mga biktima ang isang 36 anyos at 19 anyos na parehong mga residente ng bayan ng Binalbagan, Negros Occidental, habang ang suspect kinilala na si alias Vince, 21 anyos, residente ng Barangay Carabalan, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Peter Hinobia, Deputy Chief of Police ng Himamaylan City Police Station, hinarangan umano ng suspect ang mga biktima at ginawa ang pagtataga sa pagresponde ng kapulisan sa lugar. Hinarangan din ng suspect ang patrol car at planong balikan ang mga kapulisan, subalit binaril ng isang pulis at tinamaan naman sa paa si alias Vince. Sa ngayon, hospital arrest ang suspect at naharap sa kasong direct assault at attempted
attempted homicide. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Rex. Standby naman. Standby kay Jimmy Angay-Angay. Nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa Iran para masiguro ang ligtas na pagdaan ng mga barkong may dalang langis para po sa bansa sa Strait of Hormuz. Ayon sa Malacanang, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na makipagpulong sa Iranian Ambassador. At layon po nito na talakayin ang usapin sa gitna ng tumitinding tensyon at digmaan sa gitnang silangan. Karaniwang umaabot sa 3,000 mga barko kada buwan ang dumaraan po sa Strait of Hormuz, ngunit bumaba ang bilang na ito matapos ang banta ng Iran na atakihin ang mga sasakyan dagat sa lugar. Samantala, tiniyak naman ng pamahalaan na may sapat na supply ng langis ang bansa hanggang sa katapusan ng Hunyo. Balitang Prompty. Inaprubahan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 10% discount sa pasahe ng mga bus ng Yanson Group ngayong Good Friday hanggang sa Easter Sunday. Aba, good news ito. Kabilang po sa mga bus lines na magpapatupad po ng discounts ay ang Valyacar Transit, Bachelors Express, Rural Transit, Mindanao at iba pang kumpanya na ang pangunahing biyahe o ruta ay Visayas at Mindanao. Layon po ng discount na ito na manatiling matatag ang turismo at negosyo sa bansa sa kabila po ng mataas na presyo ng krudo. Binigyan din naman ng Department of Tourism, mahalaga po sa sektor ang turismo na magbibigay po ng kabuluhan o ng kabuhayan sa milyong-milyong Pilipino at susuporta sa lokal na ekonomiya. Hinihikayat din ng DOT ang mga turista na subukan ng iba't ibang alternatibong aktibidad tulad ng walking o bike tours, farm visit, community-based tourism, staycations at wellness o nature trips sa mga kalapit na lugar. O binababaan ho ang pasahe. Binibigyan ng discounts upang yung ating mga kababayan na hindi uuwi ng probinsya para sa kanilang pagpapahinga makapamasyal naman sa iba pang mga lugar dito po sa Pilipinas nang hindi nahihirapan daw sa mga gastusin. Kumbaga'y makatutulong na daw po itong 10% discount para sa inyo. Balitang Prompty. Alas 3:34, dinagdagan pa ng 500 pesos ang 3,000 pesos subsidy ng mga tsuper na nagseserbisyo sa libreng sakay program sa Maynila bilang tugon sa biglaang pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, nagmula po ang karagdagang naipong 661,000 pesos ng lokal na pamahalaan mula sa unang araw ng implementasyon ng naturang programa. Umabot sa 129,665 na pasahero ang nalibre po ng biyahe dahil sa 1,038 jeep sa 6 na distrito ng Maynila na nasa ilalim po ng programang Libreng Sakay. Mananatiling epektibo po ang 3,500 pesos subsidy sa mga susunod pang araw na implementasyon ng Libreng Sakay program. Balitang Prompty. Mabuti naman para madagdagan din po talaga yung kikitain nung mga driver kahit papaano sa kabila po nitong mataas na presyo ng krudo. Ulitin natin yung 3,000 pesos po na yan. Ang sabi po ni Yorme, ang 1,000 ay mapupunta sa operator, 1,000 sa driver, at yung another 1,000 pangkargaho nila sa kanilang mga sasakyan. Paano kaya yung 500 pa? Pag-usapan na lang ng driver siguro at saka ng operator kung kanino mapupunta o paghahatian. Balitang Prompty. Itinaya naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagbilis ng inflation sa buwan ng Marso na posibleng pumalo sa pagitan ng 3.1% hanggang 3.9%. Kung mangyayari ito na daw po ang pinakamataas na antas ng inflation sa halos 2 taon
Bunsod po ng pagtaas ng presyo ng langis, kuryente at pagkain, pati na po ang paghina ng piso. Ayon po sa BSP, nakadagdag sa pressure ang pagtaas ng singil sa kuryente sa mga lugar na sineserbisyohan ng Meralco, gayon din ang pagmahal ng bigas at produktong petrolyo. Bagamat maaaring bahagyang mapawi ito ng mas mababang presyo ng gulay, isda at karne, nananatili umanong banta ng karagdagang pagtaas ng presyo ng basic commodities at petrolyo. Samantala, sinabi naman ni Michael Ricafort ng Rizal Commercial Banking Corporation na maaaring umabot po sa 3.7% ang inflation sa buwan ng Marso at pumalo pa sa 5.1%. So, ito yung bantayan natin. Maaari daw pong pumalo ng 5.1%. Mabilis ito at mataas ito sa buwan ng Abril. Babala po ni Ricafort, maaaring magdulot po ng mataas na maaari daw pong magdulot ang 5.1% bunsod ng mataas na presyo ng langis na domino effect po sa mga pamasahe, sahod at iba pang bilihin na posibleng magtulak po sa BSP na muling magtaas ng kanilang interest rates. Gayunman, nananatiling maingat po ang BSP at patuloy na binabantayan ang galaw ng presyo at ang ekonomiya, lalo na ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Balitang Prompty. Alas 3:37, naitala naman ang panibagong record low sa pagsadsad ng piso laban sa dolyar. Yan ay matapos na magsara ang palitan sa 60 pesos and 74 centavos mula sa 60 pesos and 69 centavos noong pong araw ng Lunes. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagbukas po ang trading sa 60 pesos and 65 centavos kahapon. Tumamlay ang local currency sa 60 pesos and 75 centavos bago nakabawi ng 60 pesos and 58 centavos. Gayunman, nagsara pa rin ang palitan sa 60 pesos and 74 centavos o 60 pesos and 748 sa kada dolyar. Balitang Prompty. Samantala, puntahan natin ang Eastern Visayas. Coast Guard Eastern Visayas naka-heightened alert na rin na. Ibalita mo yan ang Rage 32, Jimmy Angay-Angay. Pinagting pang seguridad ng Philippine Coast Guard Eastern Visayas dahil dagsa ngayon ang mga pasahero sa mga pantalan. Ito ang sinabi ni Coast Guard District Eastern Visayas Commander Captain Jonathan Marfil. Ang Oplan biyaheng Ayos, Semana Santa ng Philippine Coast Guard ay naka-heightened alert sila. Naka-heightened alert status ang kanilang tanggapan at nag-deploy sila ng mga personnel sa mga major ports sa Eastern Visayas para sa seguridad mga pasahero na marami ngayon nagbabakasyon sa mga probinsya. Pinayuhan naman ni Captain Marfil ang mga pasahero, planuhin ang biyahe at maging maaga pang pumunta sa mga port at kumuha lang ng mga ticket sa mga otorisadong outlets. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Bumagsak sa pinakamababang antas ang pag-a-assess o pagtatasa ng mga Pilipino sa kanilang personal na kalagayan sa buhay noong huling bahagi ng 2025 ayon po sa survey ng Social Weather Station o SWS. Sa resulta po ng Anamnestic Comparative Self-Assessment o ACSA na isinagawa noong November 24 hanggang 30 ng nakalipas na taon, lumabas na nasa positive 1.72 na lamang ang average score o mas mababa kaysa sa naitalang positive 1.97 noong kasagsagan ng pandemic ng COVID-19 noong 2021. Ang aksa ay sukatan kung paano inihahambing ng isang tao ang kanyang kasalukuyang buhay sa pinakamaganda at pinakamasamang yugto nito. Sa scale na ito, ang positive 5 ay katumbas po ng pinakamaganda habang ang negative 5 naman ang pinakamalala. Batay po sa survey, pinakamataas ang score sa Balance Luzon na may positive 2.08, sinundan ng Metro Manila na may positive 1.63,
Visayas na may positive 1.47 at ang Mindanao na may positive 1.29. Bahagyang mas mataas din ang score ng kababaihan kumpara po sa mga kalalakihan. Ipinakikita rin sa SWS survey na ito na mas mataas po ang access score ng mga nagsabing sila ay very happy at very satisfied sa kanilang buhay, habang mas mababa naman ito sa mga nakaranas po ng involuntary hunger. Balitang Bromby! Tuluyan nang nagtapos ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI simula kahapon. Yan ay makaraang isumiti na rin ng investigating body ang kanilang confidential report kaugnay ng flood control anomaly sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naipasa na ang ulat ng ICI sa Department of Justice at sa Ombudsman para sa kaukulang aksyon. Sabi ni Castro, natupad ng ICI ang mandato nito, kaya hindi na kailangan pang maglabas ng executive order para buwagin ng ICI. Kasabay nito, itiniyak naman po ng Malacanang na hindi makalilimutan ng administrasyon ng laban kontra sa korupsyon at magpapatuloy pa rin ito, katuwang naman ang ibang sangay pa ng pamahalaan. Balitang Bromby! Standby Jane Galit Bantayan, kinasuhan ng graft sa Office of the Ombudsman si Health Secretary Ted Herbosa at 16 na iba pang opisyal ng Department of Health. Nagugat ang reklamo sa 1.4 billion peso na halaga ng expired at hindi na na-deliver na gamot ng ahensya. Ang reklamo ay iniharap ng Healthcare Advocates Group na concerned Department of Health personnel, at ayon po sa complaint ay nabigo po ang respondents na ipamahagi ang essential drugs tulad ng HIV antiretroviral, psychiatric medications at bakuna hanggang sa abuti nito ng expiration habang nakaimbak lamang sa mga bodega. Binanggit din ng grupo ang 68 million pesos na halaga ng gamot at bakuna na na-expired, kabilang po ang 1.2 million para sa family planning at psychiatric injectables. Samantala, nasa 1.6 billion pesos naman na halaga ng bakuna ang hindi rin umano na i-deliver hanggang sa noong Enero at 1.6 milyong halaga ng tabletas ng HIV antiretroviral ang nananatiling nakatenga. Ipinahayag po ng complainant na bukod po sa kapabayaan, malinaw na nakompromiso ang tiwala ng publiko kay Herbosa at sa iba pang opisyal na may pananagutan sa naturang eskandalo. Balitang Bromby! Higit 1,000 health workers naman na nagsagawa ng kilos protesta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila bilang bahagi ng Health Sector Day of Action Against Corruption. Pinangunahan po ang aktibidad ng Alliance of Health Workers kasama ang mga nurse at doktor at iba pang mga health professionals na nagtipon sa harap po ng Department of Health. Layo ng kanilang demonstrasyon na kondenahin ang umano'y korupsyon, kakulangan ng pananagutan at patuloy na pagpapabaya ng public health system. Nasa 300 katao rin ang nagsagawa ng hiwalay na kilos protesta sa tapat naman ng Philippine General Hospital o PGH at iginiit ang korupsyon na direktaan nilang na nakakaapekto sa kalidad at access sa health services ng mga mamamayan. Gate po ng Alliance of Health Workers, nananatiling problema ang mababang pasahod, delayed na benepisyo, kakulangan sa empleyado at labis na workload ng mga health workers. Balitang Bromby! Balita muna tayo sa Northern Samar. NGCP, pinasinungalingan daw po ang kumakalat sa social media na 3 buwan na brownout dahil po sa fuel crisis. Actually, may mga nagtatanong din ho niyan sa akin kung totoo daw ba. Totoo daw ba na magkakaroon ng malawakang brownout na aabuti ng 1 buwan hanggang 3 buwan? O yan, pinabulaanan na po ng NGCP. Ibalita mo yan na Reach 34, Jane Galit Bantayan. National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang impormasyon na kumakalat sa social media sa 3 buwan na brownout dahil daw sa pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon sa NGCP, ito ay walang katotohanan, ito ay fake news. Ngunit paglilinaw na nasabing opisina na magkakaroon ng mahaba-habang brownout ang buong lalawigan ng Northern Samar na aabutin ng 18 oras sa darating na Abril 12
Linggo at magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa Northern Summer Trade Cooperative, wala itong kaugnayan sa pagtaas ng krudo, ngunit ang dahilan ay dahil naman sa nakatakdang transfer ng 69 kV Kalbayog Bless Feeder mula 69 kV Base 02 patungo sa 69 kV Base 04. Apektado rin dito ang ilang mga lugar ng Eastern Visayas. Ayon sa NGCP, buong coverage area ng Northern Samar Trade Cooperative, ibig sabihin buong Northern Samar ay apektado maliban lamang sa mga island municipality ng Biri, San Antonio, Capol, San Vicente at Batag Island. Paglilinaw muli ng Northern Summer Trade Cooperative, ang mahababang oras sa brownout sa Abril at 12 ay walang kaugnayan sa pagmahal ng krudo. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Jane. Standby lang, June Suter. Sasagutin ng lokal na pamahalaan ng Marikina City ang lahat ng gastusin para sa halos 8,000 grade 6 at senior high school graduates sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Ayon kay Marikina Mayor Maan Teodoro, ito'y bilang paraan upang maibsan ang pasanin ng mga magulang sa gitna po ng patuloy na krisis sa langis at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Dagdag po ni Teodoro, nagbigay po ang lokal na pamahalaan ng libreng toga, graduation pictures, stage at lights and sound system. May merienda pa para sa mga nagtapos at sa kanilang mga pamilya. Isang Facebook post po ang inilabas ni Mayor Maan Teodoro kung saan ay binigyan din ng alkalde ang graduation na isang makabuluhan at napakahalagang okasyon na hindi dapat na magdulot po ng stress sa parehong estudyante at pati na rin po sa kanilang pamilya. Nangako naman si Teodoro na magbibigay ng libreng laptop para po sa mga top graduating students at libreng tablets para sa ikalawa at ikatlong top students. Congratulations muli sa lahat ng graduates. Sana all kagaya ng sa Marikina LGU. Balitang Promdi. 3 naman ang patay habang 2 ang sugatan matapos na pagbabarili ng hindi pa nakikilalang armadong suspect ang isang speedboat sa karagatan ng Sulu noong Lunes ng gabi. Ayon po sa pulis ay nangyari po ang insidente bandang alas 8:35 ng gabi sa pagitan ng barangay Tangkulan at Tara sa bayan po ng Tapul at Siasi. Lumabas sa investigasyon na 4 na armadong lalaki ang umatake sakay ng 2 motorized boat at pinaputokan at ang sinasakyang bangka ng mga biktima. Kabilang po sa mga nasawi ang isang 3 taong gulang na bata habang 3 pa ang nawawala kabilang ang isang buntis. 4 naman ang nakaligtas sa insidente at agad dinala sa ospital kasama ang 2 sugatan para sa gamutan. Magsasagawa po ng manhunt operation ang mga otoridad upang matunton ang mga salarin habang patuloy na inaalam ang motibo sa likod ng pag-atake. Balita naman tayo sa Davao. Seguridad ng Dikot, hinigpitan daw po na at binabantayan ngayong Semana Santa. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Action Radio, Davao. Tiniyak ng mga otoridad ang seguridad sa Davao City Overland Transport Terminal o Dikot sa Ecoland, Davao City kasabay ng pagsisimula ng Semana Santa simula kahapon Martes, Marso 31, 2026. Nagsagawa ng inspeksyon ang PNP Highway Patrol Unit 11 sa ilalim ng Uplan Ligtas Summer Vacation kung saan sinuri ang loob ng mga bus, mga bagay ng pasahero, pati ang mga entrance at exit gate ng terminal upang matiyak ang maayos at ligtas na biyahe. Ayon kay Dikot Manager Dr. Aisa Yusuf, lalo pang higpitan ang monitoring simula Miyerkules, Abril 1 dahil sinaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Sa kabila nito, wala namang naitalang insidente o kahinahinalang aktibidad sa loob ng terminal sa isinagawang inspection. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Oras po natin 10 minuto na lang at alas 4 na ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na
Sa pangalawang bahagi ng ating programa, ang ating balitaan, batian at talakayan. Balitang Promdi. Muli oras, 3:51 ng umaga. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Kumusta na po kayong lahat? Good morning po sa inyo. Wag na kayong mag-react ha. Yan, nilinaw na po ng NGCP. Dami pa rin nag-react ha. Kapag daw nangyari ang mahabang brownout o blackout, ay long off-air po ang RH noon. Sabi naman dito nung isa sa mga message natin, si Virgilio Sakdalan, kung 3 buwan ang brownout, edi nag-collapse ng ekonomiya natin noon. Kaya nga ho, lagi natin tatandaan na huwag po tayong basta-basta maniniwala sa kung ano man ang mga kumakalat sa social media. Pag-isipan pong mabuti, gamitin ang sentido común. Kapag ho kayo ay nagbabasa ng mga impormasyon na nakukuha sa social media, kapag medyo doubt ho kayo, i-check sa iba kung totoo ho. Marami din po kasi talaga ang pasaway na gumagawa ho ng kung ano-anong storya para lang ho sila po ay makakuha ng atensyon at sila po ay makadami ng views, shares at comments, ganon din po ng mga reactions. Syempre, napapagkitaan na rin po yung mga ganyan, ha? Kaya nga lang, sabi ko nga noon pa man, ang pagbibigay po ng maling impormasyon para kayo ay kumita ay para na rin pong paraan ng pagnanakaw, panloloko. Alberto Perez, isang magandang umaga sa iyo, and wala pa tayong Sabado de Gloria tsaka Good Friday, pero sa kanya, kay Alberto Perez, ang bati niya ay Happy Easter agad. Good morning ho sa mga taga Paranaque. Isang magandang umaga rin po sa mga taga Mandaluyong City, Dante Bonyol, nakikinig, nakatutok daw po sa Balitang Promdi. Maraming salamat po. Bentong, sabi niya, masama po ang naglalabas ng fake news, nababahala talaga at walang sense of common. Oo. Kaya alam mo, isa yan sa dapat na talagang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan eh. Sa bagay kasi, yung magkaroon ho ng batas laban talaga sa mga fake news, para yan ho ay maparusahan ho ang mga gumagawa niyan, at nang sa gayon ay marami ang hindi na maloko. Diba? Yung iba kasi nadadaan-daanan lang natin, baliwala kung fake news, pero yung iba ho kasi medyo nakakaalarma ho talaga, at kung minsan po ay nagre-resulta po sa stress, anxiety at nakaapekto sa mental health ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mapaniwalain. Na hindi naman din ho natin talaga maiiwasan na yung iba ay naniniwala, lalo na kapag hinaluan ho ng AI, o kaya naman meron na pong nag-edit ng video na kunyari AI nga, yung kunyari merong nagsasalitang opisyal ng pamahalaan na may kinalaman ho dyan sa mga ganyang mga fake news. Yun, hindi na ho naiiwasan minsan na maniwala po ng mga netizen. Ngayong araw na ito, half day na po ang pasok sa gobyerno. But don't worry, ang DZRH po, maghapon at hanggang mamayang gabi pa po ay ere pa po kami. So, do sa mga nanonood po ng TNT Tomorrow's News Tonight, magkakasama-sama pa tayo mamaya, ha? Cell
Celso Arreglado Cosico, good morning. Ingat do sa mga babiyahe at baunin nyo po sa inyong pagbiyahe ang pasensya, mahabang pasensya. Oh yes, do sa mga nagtatanong, magdamag pa, di ba? Ay, hindi na pala magdamag yon. Buong gabi pa po tayong buong maghapon pa po tayong magkasama hanggang mamayang gabi. Hanggang sa tumungtong po ang 12 midnight, doon pa lang po tayo mag-off air. Wala ring music nun, pare Koy? Wala daw. Talagang wala ho muna kayong mapapakinggan. Ginto Oteripse, isang magandang umaga po sa inyo. Marijo Machika. Ganon din kay Eric Mercado ng Las Piñas. Kay Saturnino Lauay Senior, good morning. Muli do sa mga babiyahe na may sasakyan, tayo po ay siguruhin nyo pong nasa maayos na kondisyon ho ang inyong mga sasakyan nang maiwasan ho ang aberya. Ganon din ho, sabi ko nga ho kanina, iba yung pag-iingat at magbaon ho ng pasensya. Lalo na't inaasahan ho natin mula sa hapon, mamayang hapon pa lamang, baka ho marami na ho ang magsipagbiyahe. Ito ho sa DZRH, bakasyon na rin ho ang mga news writer. Anchors, ito yung yearling bakasyon namin. Dito lang kami nakakapagbakasyon except ito, walang bakasyon to talaga mga ito yung aming mga technical nasa technical side, yung aming mga piloto, yung aming mga teka, andyan yan at sila po ang taong bahay. Hindi naman kayo magsusulat ng balita, ayan, magkakalikot lang, kakalikutin nyo lang yung inyong mga laruan para tayo ay maganda muli ang pagsasama-sama at paghihimpapawid pagsapit ho ng Easter Sunday. Isang magandang umaga rin po pagbati natin. Pahabol ng mga pagbati kay Arturo Peña, ganon din kay Nestor Carandang. Binabati rin po natin si Miss Mercy, ang wife ni Mr. Nestor Carandang. Nakikinig si Ma'am Kay Ibanez, si Ian Dennis Pedro, good morning po sa inyo. Pagbati rin po, isang magandang umaga, happy viewing, happy listening, Ben Ariola. Ano kaya ito ni Sir Bong Ariola? Good morning and watching from Taguig. Si Vicente Canlas, isang magandang umaga rin po, at kay Benji Sionco, good morning. Binabati rin po natin Ma'am Loida Ibanez, Sacramento, Raimundo Duque, Nestor Vargas, Celso Arreglado Cosico, Raimundo Duque. Ito naman si Raimundo Duque. Kaano-ano naman kaya ni Edwin Duque ito? Magkaka-apelyido no? Marijo Machika. Maraming salamat po. Kay Ma'am Isabel Lopez. Nasa Madrid, Spain ka pala, Ma'am Isabel. Na ang tawag ko lagi ay Isabel Lopez Square. Echo Ferds Moises, good morning. Benji Shanko at kay Edmond Aguirre. Sabi dito ni Homer Robiato, naku, natapos na ang investigasyon ng ICI, kaso ang pagpapasahan DOJ. So ano yan? Panibagong investigasyon. Isa pang pagpapasahan, Ombudsman. Ano yan? Panibagong investigasyon. Wala na hong nangyari. Puro investigasyon na lang. Oo nga ho. Parang kung may nasampulan, ilan pa lang. Yung mga hinihintay nating masasampulan wala sa listahan. Arnel Perez, isang magandang umaga sa Ibaan, Batangas. Yung mga magbibisita iglesia good morning at ingat po kayo. Sa mga hindi ko nabati, pasensya na po.
Di bali, marami pa namang araw sa buong isang taon ng 2026. Pero in the meantime, tayo po muna yung magpapaalam. Uy, maraming salamat po sa lahat sa inyo na tumutok sa ating balitaan at tumutok po sa ating programa sa buong Holy Week bago po ang ating off-air. Maraming salamat po at ito po ang Balitang Promdi. Tayo po'y magkita-kita na sa Lunes na po ng umaga. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na ang Magandang Umaga Pilipinas kasama si Yuel Reyes. Oras po natin 4:01 ng umaga.